Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, request ng ating kasari na si Dean Sky ang ating babasahin. So wait lang mga kasari, hanapin ko lang yung pinicturan ko kanina dahil meron akong pinicturan kanina. Ang haba kasi nun, kaya parang maubos yung oras ko kung isusulat ko siya. So hindi ko naman mahanap kung nasaan ba yung picture. Wait lang guys. Wait lang, hanapin ko lang. Okay mga kasari, nahanap ko na yung kanyang katanungan at babasahin ko na po. Sabi niya po mga kasari, "Good day Miss Shamay. I'm one of your fan silent viewer po from Bicol." Medyo malabo lang kasi. Ngayon lang nakakomment sa YT channel mo. Relate kasi ako sa batang makulit na naghahagis ng pera pag bibili. Napanood niya siguro yung isa kong vlog. Baguhan lang din ako sa pagtitindahan at may ganyan din akong tumer. Ganyan din yung sinabi ko, sinabihan ko rin kung ganyan ulit siya sa susunod, hindi ko na siya pagbibilhan. Okay lang kaysa nabastusin pa ako. Pero ngayon, okay na attitude ng bata at dito pa rin siya bumibili sa akin. Isa pa po kaya napakomment ako, gawa ng itatanong ko kung nagpapautang po ba kayo ng alak dyan sa store mo. Ako kasi natigil muna magtinda dahil sa tumer na umutang daw sa kanya. At umabot ng 3 months, until now daw, meron pa daw balance. Kaya nawalan daw siya ng gana. Siguro magtitindahan ako bago magpiesta at hindi na ako magpapautang. Waiting po ako sa inyong advice, Miss Shamay. So, galing po ito kay Dean Sky. Thank you so much po sa inyong pag-comment. Dahil sa inyong pag-comment, meron po akong na-content ngayong hapon na ito. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Bicol. Taga-Bicol din po yung mother ko sa Naga. So, shoutout po sa inyong lahat at magandang hapon po. So, yung kanyang katanungan is kung nagpapautang daw po ako ng alak. Yes po, nagpapautang po ako ng alak pero sa mga kakilala ko lang po at sa mga kapitbahay ko lang. Dito naman po kasi, wala po masyadong nangungutang dito sa aking tindahan kasi alam po nila na stricto po ako sa pagpapautang. Kasi alam nila na hindi naman masyadong kalakihan ng tindahan ko, nahihiya din silang magsabi or nahihiya din silang mangutang dito sa aking tindahan. Kaya meron lang ilan na nangungutang dito, siguro mga 1 or 2 tao lang. Pero ito naman po, nagbabayad po siya kada Sabado. Kaya wala pong problema sa akin kung ako ay nagpapautang man po sa kanila ng alak. Yes po, nagpapautang po ako ng alak. Pero dito po sa umutang sa inyo, 3 months na till now, meron pa ring balance. Siguro wag nyo na lang pong paulitin ulit kapag pumunta ulit dyan kung hindi man alak ang bilihin or kahit may pakulang-kulang, wag po kayong pumayag kasi yung mga ganitong tao po, abusado po ang tawag dyan. Yung walang pakialam kung malulugi ba yung tindera, malulugi yung tindahan, basta sila ay nakapangutang. So, meron kasing mga ganyang customer na kapag, alam nyo guys, kapag pinautang nyo, kapag siningil nyo, sa inyo pa nagagalit. So, ang gawin nyo na lang dyan is wag kayong magsawang maningil. Kasi dapat iisipin din niya ng customer na yung kapakanan ng tindahan mo. Ako guys, kapag ganyan meron pang utang sa tindahan ko, hindi talaga ako magsasawang maningil hanggang sa sila ang marindido or marinde, magbayad na sila. So ganun. Kasi namumuhunan tayo dito mga kasari sa ating sari-sari store. Hindi pwede yung ganyan na nakuha na yung item, ilang months na yun nakalipas, parang wala silang naaalala, parang nagkaroon bigla sila ng amnesia, ganun. So, yun, sa mga ganong customer po, Ma'am Dean Sky, wag nyo na pong paulitin yung mga ganun. Kasi yung mga ganong tao, hindi deserve ng tiwala natin mga tindera. At hindi deserve ng ating tindahan na, alam niya, pautangan yung mga ganong tao. So, ayun, wag po kayong mag-close ng tindahan dahil lang sa mga umuutang. Wag po kayong matakot sa mga nangungutang. Dapat yung mga nangungutang nga yung magkaroon ng konsiderasyon, ganon. Hindi dahilan yung pagpapautang sa pag-close ng tindahan. Kasi kaya naman natin yung i-manage. As long as magiging matibay yung loob nyo, kaya nyong i-handle yung mga nangungutang, ganyan. Ay nandito kasi yung aking alaga, baka makapangagat na naman. Sinasamanta ko lang na medyo
walang bumibili at tahimik. Meron lang nagpupukpok kasi meron dito guys malapit na machine shop. So, ayun, wala namang problema sa pagpapautang ng alak. Basta yung papautangin po natin ay katiwa-tiwala, kakilala natin, kapitbahay natin, at hindi makunat magbayad. Kasi ako, dalang-dala na ako guys. Magsi 6 years na ang tindahan ko. Oo, nakaranas ako ng mga ganyan. Pero, fully paid naman. Pero nagtagal din talaga ng months. Kaya natuto na ako, yung customer na yon, hindi ko na siya pinaulit, hindi ko na pinapautang. And until now, ayun, hindi siya nangungutang. Naiwasan pa natin ng stress, 'di ba mga kasari? And bumibili pa rin naman kahit papano. So, ayun, wag tayong mag-a-adjust para sa mga customer na ganun, yung i-close natin yung tindahan natin. Parang tayo yung nag-sacrifice, 'di ba mga kasari? So, ayun po, hindi po dahilan yun. Wag po tayong mag-close ng ating sari-sari store dahil lang sa mga nangungutang ng ganyan, yung hindi nagbabayad. Siyempre, kahihiyan nila yon, hindi natin kahihiyan yon mga kasari. So, yun lang naman po ang ma-advise ko sa inyo, Ma'am Din Sky. Hindi lang sa alak eh. Alak kasi, 'di ba? Ang laki ng puhunan sa alak. Pati na rin sa sigarilyo, ganyan. Kaya kung ipapautang natin, parang hindi natin mababawi yung puhunan, 'di ba? Kasi kapag yung lalo na sa sigarilyo, for example, makukuha mo lang yung pinakatubo nun kapag nakaubos ka ng isang rim. Tapos sa isang case, kunwari ng Red Horse, makukuha mo lang ang tubo nun kapag nakaubos ka ng isang case, 'di ba? Eh minsan naman, meron lang bibili sa atin, 1, 2, 3. So hindi pa tayo nakaubos ng isang case. Kaya kung mawawalan tayo or merong hindi magbabayad sa atin ng napakatagal, tas naubos yung ating Red Horse or kung ano mang alak at sigarilyo, wala tayong maipang iikot ba, mairo-rolling na benta para makapamili ulit tayo ng panibagong stocks, 'di ba? Kaya ayun, nasa tamang din natin yung mga tindera, nasa sa kamay din natin yung ng sari-sari store natin. Wag lang tayong go ng go kasi ako ganyan ako dati. Mga kasari, yung kapag may nangutang sa akin, hindi ako nagsasalita, abot lang ako ng abot. Tapos dumating sa point na ako na yung nagsasuffer, ako na yung nahihirapan kung saan ba ako kukuha ng mga pampamili ko. Kaya yun, naisip ko, kailangan ko din palang tibayan yung dibdib ko, ganyan. Okay lang na may magalit sa akin, basta hindi maapektuhan yung tindahan ko. Kasi 'di ba hindi natin yun may iwasan guys, kapag may nangutang sa atin tapos natanggihan natin, sasama talaga yung loob nila. Pero wag natin iisipin guys yung sama ng loob nila. Isipin natin yung sama ng loob natin kasi nga nakikita natin na wala tayong pampamili sa ating tindahan, 'di ba? So, yun lang naman po yung ma-share ko sa inyo about dito sa inyong katanungan, Ma'am Din Sky. Ayun, mag-open po ulit kayo pero iwasan nyo na yung taong yun na may utang pa rin sa inyo till now. So, iwasan nyo yung taong yun kung kapitbahay nyo pa dyan. Siguro naman mahihiya na yun. Alam niya naman yun sa sarili niya na meron pa siyang utang. So, ayun. Basta kapag nag-open po kayo ulit ng sari-sari store, wag na po muna kayong magpautang. Palaguin nyo po muna, ganyan. And mas maganda siguro kung sasanayin nyo yung mga customer nyo na bawal utang, bawal ang pakulang-kulang, ganon. Kasi maganda sa isang tindahan yung ganon guys. Maganda nating mairo-rolling yung sales ng ating tindahan. At yun din yung makakatulong para mapalago natin yung ating sari-sari store. So, yun lang naman po, Ma'am Din Sky, at sa lahat ng mga kasari natin dyan na nanonood ngayon, sana nagustuhan nyo itong aking vlog. Magandang hapon po sa inyong lahat and happy selling po. Bye guys!